sa mga mahilig at naging ugali na ang maging mapagmataas. Mahilig sirain ang ibang Kristiyano, ang ibang grupo, ang ibang iglesia, mga mapagpakunwari, mga nagpapakita ng kabanalan, ngunit ginagamit ito upang ibagsak ang iba. Mga mapanlait, mga mahilig pumuna at manira ng iba upang sila ay magmukhang higit na mas mabuti, higit na mas makadiyos, higit na mas nasa katotohanan. Ito ay mga halimbawa ng isang pagiging pariseo, hipokrito. Ang panawagan, magsisi tayo sa mga ganitong pag-uugali. Magsisi tayo sa ating kasalanan. Yung mga mahilig magturo na Diyos ay pag-ibig, pero wala naman ang pagpapakumbaba at pag-ibig na ipinapakita sa kanilang buhay. Wala. Nagtuturo ng pag-ibig, nagpe-preach ng pag-ibig, pero walang pag-ibig sa kanilang buhay. Magsisi tayo sa ating mga ganitong klaseng panlilinlang kasalanan, ganitong klaseng hypocrisy. Kapatid, yan ang nakakalusa at pangit na itsura ng pakana at ugali ng tao dito sa kwento. Pinapakita ko sa inyo kung gaano kapangit ganitong klaseng ugali na nanggagaling pa sa mga reliyosong tao, mga taong nasa templo, mga taong nabibilang kuno sa Diyos, sa komunidad ng Diyos, pero nanggagaling din sa kanila yung ganitong klaseng kasamaan. Yan ang nakakasulasok at karumal-dumal na mukha ng panlilinlang at kasamaan sa kwentong ito. Ganyan kalantad ang kabuktutan